area lamang o kasama na po dito yung mga high school na classrooms, Mr. President? Kasama po, Mr. President. Maraming salamat po, Mr. President. Yun lamang po, I support this bill, Mr. President. Thank you, Mr. President. Thank you very much. We would like to recognize now our distinguished colleague, Senator Robin Hood Padilla. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Meron po sana akong konting katanungan sa ating Of course. pong idol sa education, Senator Bam Aquino. Sir President, it would be my honor to answer questions from the gentleman from Camarines Norte. He has always been supportive of all of our measures, Mr. President. Maraming salamat po. Ito pong mga katanungan na ito ay pagsuporta po sa inyong panukala. At hinihingi lang po ng mga paglilinaw yung ating pong mga kakampi po ninyo. Opo. Kakampi po natin. Una po ay kasama po ba dito ang prioridad ba ang BARM? Kasama po ba dito? Bagamat Yes. meron pong sariling DepEd, ang BARM, kasama po ba sila dito? Yes, Mr. President, kasama po. Pati po ba In fact, yung... Mr. President, if I may add, Opo. ang BARM ay isa sa pinakamataas rin po na kakulangan ng classroom at Opo. 13,237 classrooms. Pang ano po yun? Third largest deficit po sila, Mr. President. Opo. Pati po ba ang mga katutubo? Kasama po sila? Yes, Mr. President. Yung pong mga lugar na alam niyo po, lagi po naming, alam niyo po ito. Pagka meron pong conflict sa isang lugar, dinadala po ang nagiging parang evacuation area. Ang mga eskwelahan. Yung pong mga eskwelahan. Opo, Ang Mr. tanong po namin, magkakaroon po ba ng pagbabago sa ganitong naging practice na? Kasi nang may nangyari pong ganyan, sasabihin ko na po kung saan, ito po ay sa BARM din, nagkaroon po ng gulo, dinala yung mga kanyon doon sa tabi ng paaralan. Kaya po tuwing kinakanyon, yung kalaban, yung mga terorista, naaamoy po nung mga bata, bukod po sa sakit sa tenga nung kanyon, naaamoy po nung mga bata yung pulbura, nagsusuka po sila. Pwede po bang magkaroon ng provision dito sa inyong batas na wag na pong ginagawa yun? Na sana wag nang doon nila dinadala yung mga kanyon nila at sana hindi na rin doon ini-evacuate yung mga tao? Well, Mr. President, sa totoo lang, nandito po yung kasama ko sa DepEd. Pwede bang mag-call a friend lang ako, Mr. President? Opo. Mr. President, kapag may mga extraordinary circumstances, ginagamit po talaga yung mga classroom bilang safe refuge. However, Mr. President, merong department order na may limitation yung oras. So far, Mr. President, yun pa lang talaga yung rules. And most of the time, Mr. President, itong mga extraordinary circumstance are natural calamities. Wala pa talaga, Mr. President, na mga patakaran pagdating sa conflict or conflict areas. However, Mr. President, if this is something that we can work on, the committee can work on, palagi ko lang, Mr. President, parang iba yung subject matter dito po sa Opo. bill na ito. But we can have a joint hearing, Mr. President, at linawin po natin kung ano yung patakaran talaga ng DepEd pagdating sa conflict areas, Mr. President. Opo, kasi napakahalaga po niyan na kawawa po yung mga bata. Opo, kahit po magdagdag tayo ng classroom, kung doon din po ilalagay yung mga kanyon, kasi Mr. hindi po maiiwasan talaga. Mr. President, Opo. ang pinagbabawal po natin, hindi yung pag-evacuate, kung hindi yung paglagay ng armas. Opo. Okay. Opo, So yung opo. tao, okay lang po yun, Mr. President. Wala pong problema. Yun Ay, lang pong yung armas. kasi nagiging lugar po ng kanyunan eh. Okay. Doon po mismo sa paaralan, doon nilalagay yung katabi yung kanyon. Hindi po talaga maganda. Maganda yan, Opo, Mr. opo, President. opo. Maybe we can come up with a joint bill excusing or not allowing our schools to be used during conflict times, no? Opo. Maganda opo. po yan, Mr. President. Opo. At tapos, meron pa po ako. Pasensya na po. Ito po para sa ano po natin, panukala.
Yung po bang prefabricated classrooms, yun po ba ay isasagawa natin? Kasi mabilis po yun, yung paggawa po nun. Kung pasok po sa price ceiling, Mr. President, wala at sa minimum performance standards ng Department of Education, wala pong nagbabawal sa kanila na magamit po para dito po. Opo, yung pong mga, alam naman po natin, nakatatapos lang po natin sa isang matinding iskandalo po sa flood control. Hindi po ba nyo nakikita na maaring gamitin po ito ng mga local official para dito naman po sila magtuon ng kanilang kalukuhan? Kaya Mr. President, naglagay tayo ng price ceiling. If you remember, Mr. President, I think nag-attend rin po kayo noon, yung first hearing po natin, napag-alaman po natin na umaabot ng 3.5 million pesos per classroom yung gawa po ng DPWH. At sinabi po nila yan sa harap ng mga local officials na practically kalahati lang po yung presyo at sa harap ng mga NGO na kung saan 1 to 1.2 million lang po yung paggawa ng classroom. So yung pinaka safety measure po natin, Mr. President, dito po sa overpricing, naglagay po tayo ng price ceiling. So ito pong price ceiling na ito, 28,000 pesos per square meter. Napag-aralan din po yan ng DepEd, napag-aralan po ng iba't ibang arkitekto, quantity surveyor, iba't ibang volunteers na tumulong po sa amin dito. At sa tingin po nila, itong 28,000 per square, roughly 1.7 to 1.8 million per classroom, ay nasa tamang halaga po, Mr. President. So, ang pinaka-safeguard natin, Mr. President, naglagay tayo ng price ceiling dito po sa paggawa ng classroom. Hindi po pwedeng lumampas po dito. Opo, napakaganda po niyan. Meron pong tanong po ito, mga eyepiece po ito. Tanong Opo. po ng ating mga eyepiece dahil nabanggit niyo po na kasama po sila dito. Yes, Mr. President. Pwede daw po ba na kapag itinatayo itong mga classroom na ito, eh sila ang makasama, sila ang kunin na magtayo? Kasama po sila sa para magkaroon po sila ng ownership? Meron po bang ganun provision? Wala po, Mr. President. At sa totoo lang, posible po na yung LGU makipag-partner sa kanila. Pero ang expectation ko kasi, Mr. President, ipapabid pa ito ng mga LGUs, di ba? Para mayroon talagang gagawang contractor or may gagawa talagang professional na grupo. Siguro po, kung meron silang ganong klaseng professional organization, they can participate, Mr. President. Pero But- hindi po sila pipigilan. Halimbawa po, Hindi po, makipag-usap po sila sa LGU. Hindi po, Mr. President. Opo, kasi yun po ang laging hinihingi ng ating mga katutubo na maging parte po sila. Opo, Mr. President, maybe kasi po yung paggawa naman po ng classroom, marami naman pong aspeto yan eh. Meron pong Opo. preparation ng lupa, Opo. meron Opo. pong pag-clear ng lupa, meron pong paglagay ng mga puno. Alam ko po, Sa ano labor, po yan. sa labor. Oh, labor. Opo, Opo, so labor. baka doon po, no? Pero yung technical na paggawa ay dapat po talaga mga engineers Opo, at opo. mga nasa construction para masigurado po yung standards ng DepEd. Opo. So okay po sa manpower. Okay po sila. Opo, Mr. President, pero sa totoo lang, Mr. President, we will probably leave that already to the LGU, Mr. President. Opo, opo. Wala po yung, hindi po natin pwede ilagay sa provision na pwedeng kumuha ng katutubo. Pwede naman, Mr. President. Pwede po. We will accept that Maraming amendment. Salamat po. Napakalaking bagay po nun. Napakalaking bagay po. Meron pa po dito, meron po ba tayong civil society organization na pwede pong i-monitor yung local na gagawa ng mga classroom? Opo. Pwede rin, Mr. President. Sa totoo lang, Mr. President, naging mahalaga yung mga civil society organization kasi nakita ho namin na mas mura silang gumawa ng classroom kaysa sa gobyerno. So doon po nagsimula yung tanong kung bakit po tayo umabot po dito. So I'm sure, Mr. President, yung mga gumagawa ng maraming classroom at marami naman pong NGO yan, they can be partners and that's the intention of the bill. Either sila yung kukunin ng LGU or sila mismo yung mag-monitor po nitong programa. So open po. Of Open course, po. yes, po. Mr. Opo. President. Bali, alam ko po, kayo po ang number one na author din ng gusto niyo. Lahat talaga nakikita dito. Opo, Mr. President. Opo, katulad po ng inyong blockchain. Opo, Opo, natin. kaya alam ko po, alam ko na kayo po'y sumusuporta dito. Panghuling tanong na lang po. Yung number one supporter din po ninyo, yung isang artista na sikat, si Ann Curtis, Opo. marami na po siyang
na ipagawang classroom. Yan po ang kanyang advocacy. Pwede po ba na sa dami po ng kanyang pinagawang classroom, hindi pa po siya nakakakuha ng tax incentive? Okay. Opo. Meron po ba dyan sa ating panukala na pagka ikaw ay nagpatayo ng classroom, ay pwede ka din makakuha ng tax incentive? If I'm not Incentive, mistaken, Mr. President, sa adapted school law, meron na po yan, Mr. President. It's currently a law, Opo. meaning pwede na po siyang mag-avail po noon. Hindi ko lang alam po kung pwede ang isang individual o kailangan po organisasyon. But that's already part of the adapted school law of 1995, Mr. President. Opo. Bali, magkapatid na po yan. Ito pong Adapt a School Program, magiging kapatid na po ito ng Opo. panukala na ito. Parang yun yung lolo, ito po yung apo. Ayun. So pwede po. Sa madaling salita, pwede po siyang maka-avail. no? My understanding, Mr. President, is that it's already allowed by law, no, to avail of incentives. We can check that, Mr. President. But alam ko po na meron pong incentives yan, Mr. President, pero sa totoo lang, Mr. President, di naman ata binibigay rin yung mga Opo, yun po incentives, ang no? yun po Kahit sana nakabatas na po. ang hihilingin namin dahil napakadami po na gustong magpatayo ng classroom. Sa totoo lang po. Opo, Mr. President. Oo, dahil lalo na po sa mga supporter po ninyo ng mga artista. Lahat po yan. Gusto nila talaga magpatayo ng classroom. Yun Opo. lamang po kasi kung sa tax po ang pag-uusapan, lunod na po ang mga artista sa tax. Kaya napakalaking bagay po nito kung magkaroon po nitong tax incentive na Mr. to. President, if you wish to propose it as an amendment, Mr. President, we can tackle it during the period of amendment. Yun lamang po. Maraming salamat po, Ginoong Idol sa edukasyon. Thank Maraming you. salamat. Thank you, Mr. President. Yes, so we recognize our Assistant Deputy Majority Leader, Senator Rizon Taveros. Salamat po, Mr. President. With the indulgence of the good gentleman from Tarlac, dagdag information lang po sa interpellation nila ng Yes, good Mr. President. gentleman from Camarines North.